Hello, let's have another kudaan session today. And this is just a follow-up. Ano to? In relation to no last na content ko about Emma Natienza and mental health talk. So, this one naman, if you can recall, or kung may nakapanood nun, if you can recall, I talked about on the second part, I guess, of my discussion. I talked about yung how yung mga bashers or yung mga mga Duterte supporters picked up yung last na post ni Emma about mentioning the DDS, to be specific, as one of the factors na nagbigay sa kanya ng pressure on social media. Parang ganun yung yung idea. I'm not exactly sure kung paano yung tumatakbo sa utak niya nung time na yon, but that's what she posted. And then mahaba kasi yon, so maraming details, maraming facts, mga ganon. So ang pinipick up ko lang is yung idea lang, parang pinaka-core na yun nga, na-mention yung mga DDS as one of the factors na nagbigay sa kanya ng pressure on social media. So ngayon, last video or last discussion ko, ay parang nagpakiusap ako sa mga Duterte supporters na naka-pick up nga doon sa ganung issue na yon, na sana palampasin na lang nila, wag na nilang i-big deal. Kasi in respect na lang din doon sa tao na nawala na. At saka, syempre, para na rin to ease the burden of the family ni Eman. Kasi syempre, they're in pain. They're definitely grieving. Ganon. So, ayun. This one naman, this discussion is, to be specific, is, ito naman yung sa mga supporter naman ni Emma, or maybe yung iba hindi naman supporter pero nagra-ride, nakikisakay sa issue, na parang ginagawa pa nila ngayon is binibig deal nila yung post na yun ni Emma. Like, may nabasa kasi ako na isang post na hindi daw, it was it's not exactly hindi to word for word, syempre. Kasi, hindi ko naman ma-memorize lahat ng mga nababasa ko. Pero, kinukuha ko lang yung parang gist. So, parang ang na-pick up ko doon is that, may isang post na nagsasabi na, hindi pwedeng i-blame si Eman doon sa nangyari. It's not Eman's fault na yon, na she decided to take her life away, ganon. It's kasi she was strong, she knows how to handle yung pressure. She even went to a therapy, mga ganon. So parang ang gusto niyang sakyan dito is talagang ang may kasalanan. So the one at fault talaga ay yung mga DDS, yung mga bashers ni Eman, which I think is, sa akin kasi, bilang Duterte supporter, on my last discussion, nag-ask ako sa mga kapwa ko Duterte supporter na palampasin nyo na, wag nyo nang patulan, wag nyo nang i-pick up, wag nyo nang i-bring up yung any political leaning or even the past post of Eman related to politics or related to Duterte or mga hates, kung meron man, ganon. This time naman, siguro I want to specifically address this to the people na hindi ko sure, kasi alam mo yun,
naku-question ko kung talaga bang you are a supporter of Eman. Kasi if you are one, then you should understand that this is not the moment, the right moment for you na pag-usapan yung mga sorry, mga bagay-bagay na mas makakapag-remind sa family na na nag-grieve, no? Na alam mo yung mga issues or mga topics na dapat hindi na dapat hindi na makarating sa pamilya kasi otherwise makakadagdag yun sa pain nila. So if you really care about Eman's family, or if you're really a supporter, you should also extend that support or care to her family, yung mga especially dun sa parents niya, diba? Kasi may nabasa akong post na parang sinasakyan pa na, oo, kasalanan to ng mga Duterte supporters. I mean, what's your intention of doing that? Do you want the family of Eman to hate the Duterte supporters or the DDS at this stage? Na mas kailangan nila ng comfort, na mas kailangan nila na sana i-commemorate or i-remember na lang yung mga happy memories of Eman at saka all the good things about her. Parang maka-question ko yung intention ng mga ganun na kuno supporter ni Eman. Sana kung naririnig nyo to, again, I'm not expecting naman kasi I'm a nobody. Hala, tigilan nyo na rin. Ibigay nyo na yung respeto sa tao. Both sides to. Doon sa mga bashers at sa mga supporters. At sa mga yung hindi lang pala two sides to. Kasi may mga iba dyan, hindi naman supporter, hindi din basher. Pero meron silang mga political leanings na alam mo yung they think that they can take advantage of the situation of the person involved para mag-pin down ng mga ayaw nila or yung mga kaaway nila sa politics. Sana wag nyo namang wag yung gawin yun. Maging naman kayo, makatao. Kung ito ay nag-i-involve ng mga politicians na na involved din sa corruption, grabe naman. Nangurakot na nga kayo, 'di ba? Napirahan niyo na nga yung taong bayan, 'di ba? Pati ba naman tong issue na ganito na alam mo yung sana nakafocus na lang tayo doon sa sa parang pinaka-topic itself, which is yung mental health, na sana doon na lang paano natin mabigyan ng awareness yung mga tao para hindi na madagdagan yung cases ng mga ganito na mga tao na nagsasuffer ng mental health issues na would resort to taking away their own lives, mga ganon. Kung alam mo yun, sana kahit yun man lang ibigay nyo sa taong bayan. Kasi nangurakot na nga kayo kung kung meron lang naman na mga politician involved na who are trying to take advantage of the situation and then use it for their personal gain or interest to have a head start in the coming elections. Wag naman, hindi naman to gabi, kung gagamitin nyo pa tong mga tong situation na to, tong scenario na to para lang makagain ng support, sympathy from supporters, and then maybe convert some of the bashers mindset it's our fault, so ayoko na maging part ng ng group na to, ng community na to, ng ganito kasi grabe nangurakot na kayo. Ang dami nyo ng perang kinuha. Pati ba naman yung minds ng mga tao kukurap nyo pa? Not na lang ng pwede nyo ikukurap nyo? Kakainis kayo. Wait lang. Inis kasi ako kaya mag-stress eating tayo. Charot lang. Mali yan, mali. Wait. Hinga muna.
Ayun, medyo, hinga-hinga na tayo. Tubig muna. So, going back. There's nothing much naman. Yun lang talaga yung ko. Yun lang talaga yung pumasok sa utak ko nung napasok tuloy. Ayan. Yun lang naman yung pumasok sa utak ko nung may nabasa akong ganung post. Hindi ko pinapangalanan yung mga tao, kanino ko nakita. Lalo na kapag ganito na yung parang random thoughts lang na gusto kong i-express kasi gusto ko may evidence ako, gano'n. It will take time for me to go through some, social media again and then take a screenshot whatsoever. Pero pag tinignan nyo, nag-scroll kayo sa social media at maging tambay kayo na katulad ko, nakikita nyo may gano'n. So, ayun lang, yung mga taong yung mga nakikiride na lang sa issue. At saka, okay lang naman maki-ride kayo sa issue. Sa tingin ko, sige. Sige, what I mean is that, sige, you create topics, you create contents, you talk about it, kasi ito yung, trending topic now, lately, mga ganon. Pero sana naman, yung pagra-ride nyo doon sa topic, may maganda naman kasi, may maganda kayong intention. Hindi para alam mo yung take advantage yung situation, especially yung ganyan na nag-i-involve ng serious at saka sensitive na topic. Tapos syempre may mga pamilyang naghihinagpis na may pamilyang nasasaktan, ganon. Sana naman medyo isipin din naman natin, maging considerate tayo doon sa sa pamilya. Tsaka respeto din doon sa taong nawala. I think yun lang naman. Sabi sa inyo kapag may mga random thoughts ako, kailangan kong sabihin. Otherwise, hindi ako mapakali. Pag may mga naiisip ako, mai-insert ko lang dito. Explain. Yes, I want to explain. Bakit ba? Kapag may mga pumapasok sa isip ko, may mga nababasa ako, may mga naririnig ako, napanood ako, gano'n. Pumapasok sa isip ko. Hindi ako mapakali. Hindi ko siya na-i-share. Lalo na kung sa tingin ko, siya, informative siya, relevant siya, and makakapulot tayo ng aral. Hindi ako mapakaling gati ko siya na-i-share to someone. So, before TikTok, before social media, talagang, alam mo yung, nangyari, naisip ko siya gano'n. Punta ako dun sa, sa kabilang bahay, yung sister-in-law ko, usually. Sa kanya ako nagkukwento. Yung gano'n. Alam mo ba, napanood ko na ganito, ganyan. May nakita akong post, magre-react ako dun. Alam mo yun, bakit kayo, tingin mo, bakit, gano'n. Tapos, recently lang ako nagkaroon ng lakas ng loob or confidence. Ayun, parang ganon. Recently lang ako nagkaroon ng confidence na humarap sa cellphone ko, magsalita, mag-isa. Tapos kausap ko yung sarili ko para i-express yung thoughts ko. Kasi at first, yung mga first few vids ko, but hindi naman recently, marami na ako mga vids na ginagawa pag tinignan mo yung account ko. Madami na, it's been months na rin, yung mga years na hindi ko na maalala. Pero, hindi consistent. Pag yung talagang walang-wala na ako makausap, like, I have no choice but to, get my phone, turn on the camera, and go to video settings, and then itong salita, ganon. Pero, itong, recent nga na mga pangyayari, like, ganito, parang nasanay na lang din ako magsalita mag-isa, na parang kausap ko na lang din nakausap ko yung sarili ko as if may kausap akong totoong tao. Ganon. Ngayon na lang ako nasanay. Kasi at first, parang ang weird talaga ng pakiramdam.
Parang tanga, gano'n. O, tignan mo yan. Nakakatawa na ako. Dati kasi I mean, i-express ko na talaga siya completely kasi dati, hindi ko, naisip ko, parang akong tanga, pero hindi ko siya sabihin, syempre. Kasi, alam mo yung nag-iisip ako, pinaprocess pa ng utak ko, kung sasabihin ko ba to, hindi. Kasi parang relevant pa o hindi. Pero, naisip ko recently, tsaka tamad na rin na, wala din kasi akong time mag-edit. So, ang gagawa ko, record ako dyan, raw lang, as in kung ano yung na-capture, diretso na. Before ini-edit ko, tapos tinatanggal ko yung mga hindi naman relevant. Pero ngayon, kasi may work na tayo, busy-busyhan tayo pag weekdays, ganon. Hindi ko na ini-edit. Tapos, bala na kayo. At least, di ba? Raw yung video ko. No pretense. Ganon. Walang ganon. Kung anong pumasok sa isip ko, yun naisip ko at that time. Pwedeng tama ako, pwedeng mali ako. Tapos pag binabalikan ko, pag mali ako, edi okay lang naman na correct ko siya. Pero kung walang nagko-call out, kasi wala naman akong fans. Wala naman yata kasing yung talagang sobrang masugid na manonood. So, hiyang ko lang dyan. Pag may nag-call out, edi sa kanila. Reply tayo, ganon. Ayun. Share ko lang naman. That's all for today. Bye!